Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila
especially during exhibits. Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gitanong nga kakao amatamat na gadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma no. Hindi lang nga mahambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet or oven-cooked salmonete and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa aton na naton ng mga agriculturists, especially ang aton ng mga municipal agriculturists, ang aton provincial agriculturists kadong aton,
nga city agriculturist sa aton nga mga tumalanaw, sa aton nga mga tagpalamati. Maayong aga sa aton tanan. Panibago nga adlaw, panibago na naman nga topiko ang aton pag-istoryahan. And before kita malipat, ginatamyaw man naton ang aton nga regional executive director sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Dennis R.R. kagang aton duha ka maambong nga regional technical director for operation and extension ng aton nga OIC director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for research and regulation, si Director Zarlina B. Cuello, and the rest of the staff and the men and women of DA Western Visayas. Ginatamiyaw man nato ng aton nga hepe sa aton nga Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James Earl Agatis, kag ang iban pagin ng mga personnel sa aton nga Information Section. Maayong aga gid sa aton nga tanan. So mga adlaw pag-istoryahan naman nga naton ang suporta kag assistance nga ginpalabot sa aton nga mga farmers gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamyaw man naton ang Regional Manager sa PCIC, si Ma'am Eva Yuli Laud, and kaupod naton subong ang OIC Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Alicia Arnaldo. Ma'am, good morning and pagpanamya sa aton mga tagpalamati. Maayong aga sa tanan nga nagapalamati subong aga sa usapang agrikultura sa ina nga programa. Maayong aga gid sa tanan. Yes, very timely gid ang aton nga pag-istoryahan subong ma'am. It's because nga madamo na kita sa mga farmers iya ang nagalaom naman niya sa nga bulig kag suporta gikan sa PCIC 6 ay sa nga damlag lang. May ari kita mga farmers nga nangin apektado sa nga bagyo ukon sang halit nga dala naman nga ni Bagyo Krising. Gani istoryahan naton subong diri sa Western Visayas ang kabugusan ukon nga kadakuon sang danyos sa agrikultura diri sa aton nga rehiyon bangod sa Bagyong Krising. Sa aton nga una pamangkot ma'am, ano ang kabugusan ukon na kadakuon nga danyos sa agrikultura diri sa Western Visayas, dala naman iya ukon na tuga sang sining weather disturbance. Una sa tanan, mga particular backgrounder. Yes. Hindi lang si Krising ang nag-igo sa atin, no? Yes. Ang concept na Krising, July 17. Yes. Naglawig ni siya kay nagsulod si Dante kag si Efron. Nag-peak siya sa July 25. So meaning kasi 9 days gid Yes. na naapektuhan ang aton mga uma. Ang CPCIC, basta epidemic pala ang calamity, Yes. i-aral na sa among sistema nga gina-activate natin ang general assessment. Kaya ang ilan nga purpose na makita dayon ano gid pala kadako kag ano gid kadamo aton nga na-damage sa aton nga mga kaumahan. Ang ginistoryahan natin sa ang umalang anay ha sa mga Yes, nga. yes. Kaya mo ng general assessment team natin malibot din na sila. Now, as a result of that, ang resulta sa ilang paglibot, naka-establish kita nga 30 to 70% gid ang damage sa Yes. aton nga mga kaumahan. With that, no, ang sa aton abi mo, kung nang tawon mo na siya, ang 30 to 70%, nagabari na siya, nagalain na siya sa kada probinsya. Yes. Si Aklan, ang iya pinakataas na nga damage is up to 30%. Kasi ang tiki naman yan, 25 to 70%. Si Capiz is 25 to 80%. Si Negros, 30 to 70%. Si Iloilo is also 0 to 30%. If you notice, ang natabo diri, ang natamaan nato diri sa atong probinsya, si Capiz, damo ka sa aton nga mga apektuhan kay na bahaan ang ay pagkikigin din na sa tubig kag mga butangan may mga lupa di dako na ang madamage sa ila. Kung ano naton sa pagtapos namon sa general assessment, automatic na dayon nang bato na kita sa mga notices of loss. Yes. Sa July 28, dito na sululod ang ato ng mga notices of loss. Sa amo na o time, as of 31, nakabato na kami sa subra sa kalito ng notices of loss. 1,201. Okay. Sa 1,201 nga after adjustment, kaya ang amon api nga adjustment, no?
para mabalaan sa farmer. Pagbaat ko sa notice of loss, kung sa akin na ginakamada, no? Tapos i-assign na siya sa ating mga adjuster. Yes, yes. Ma-adjust na si adjuster, ma-report na si adjuster sa amon, i-process ang papeles. Ang amon niya target, supposedly, is within 20 days. Sa calendar days na siya. Okay. Maganda pa 20 calendar days. Working days. Working days. Correction. Working days. Meaning, isa ka bulan. Mga isa ka bulan na siya. Kag mabayaran ang farmer. Sa 1,201 nga nabato namin, sa August 5, nakabayad na kami sa 540 ka farmers. Okay. That was, kung natawin mo ang date, sa July 28, gin-adjust, pagka-August 5, mayara na kami na output na 540 ang number of farmers na nabayaran. Ang ilang total amount is more than 3,177,000. Muna siya ang multi bayad. Okay. Pero ini siya, ongoing siya ha. Kay man, sa in case of typhoon, ang may allowed pa yan si farmers some 20 days after some typhoon. Ginisip namon, hasta pa sa August 14, pwede pa yan naka-report si farmer. Basta typhoon ang iyang damage. No? Hindi kita madula dahil kag-hinistorya natin sa mga typhoon. Yes. Lain man na ang peste. Ay si peste yan, lain man na yung aton na repair na. No? I-remind ka lang kamo na ato ng farmers. So, ang peste, tandaan nyo din, 20 days before sa inyong harvest, i-report nga sa amon. Kaya ang 20 days na akal na sa amon na makaduan ang inuma para malakita pa sa amon adjuster nga ara pa ang talong. Tawag na muna standing crop. Kung hindi nyo na siya pagsundod, kung mag-report ka mo sa amon, 15 days before the harvest, madinay ginakamo. Amo na siyang dinareklamo sa kalabanan. Yes. Kaigo sila mag-report sa amon, alang-alang na Wala na nakasulod sa time frame. Hindi lang ang paminsaron ka lang siguro, ginaamigan ng natin ang resources, no? Yes. Na dapat, ang nakakambit sini, ang tawagid na dapat malay na bululigan. So, may obligasyon ka mo ng mga farmers and fisher folk, obligasyon na si PCIC. So, ang obligasyon ninyo is pamatian din kami kung ano ang awon na niya na require sa inyo na dapat ninyo masulun para mabayaran ka mo. Wala hindi kita magkaproblema. Amo na siyang atong tandaan na basta sa flood, kag sa typhoon, flood, kag disease. Yes, there you have it sa atong mga farmers na importante gid nga magpamati man kita kag tutok man sa pila ka mga panugyan sa PCIC agud nga masiguro naton nga kita man mabayaran, especially nga bago na natapos ining ginakabig naton na weather disturbance. Sa subong man ano nga mga classes and insurance coverage ang ginapili masamis ang mga mangunguma pwede mo bala mapatpat sa aton mga listeners. Sa amon nila yung production, no? Mali sa manabat ito production ng mga ato na bato na yan ng mga insurance coverage. Yes. Halin sa January hasta sa July, ang banner program di dyan na ni PCIC ang rice and corn. Pero sa Subo, ang nagwa sa amon, ang number 1 is rice. Pangaduha si livestock. Okay. Kaya tungod sa duro sa matabo sa ASF, no? Naging vigilant ka ang mga tao na mga damo na yan nagpa-cover sa livestock. Tapos, pangatlo si corn. Ang pang-apat na ganit si non-crop insurance. Tapos, mayroon kayo kita fisheries kag high value crops. So, amo ni siya mga programa. Top 3 gid si rice, si livestock, kag si corn. Sa Subo nga, January to July. Production lamang. Pero remember, hasta pa kami sa second cropping pa kita. Mag-ilis ini siya after siya sa July kasi wala ta kabalo kasi magkali naman ang ibang lines. Yes, no? yes. Kaya pa kita coconut nun sa value crops natin bala. Ginatutukan man namon subong kay may mga pundo ang ginakasulot kay PCIC na dapat ginamon i-gamiton para mabenepisyohan naman yung aton mga coconut farmers. Yes. Pila naman kaadlaw o kung na semana, ma'am, ang average na mga mahulaton sa aton ng mga luma na mention mo kanina antes nila makuha ang bayad o kung na-claim. Alright. Si PCIC,
amo na ng dato no, Mhm. na kinanglan na makabayad kami within 1 month. Okay. Meaning, sa amon abi, may Mhm. kami support kami na kinanglan within 20 working days. 20 working days. 20 working days, meaning ang may opisina na inadlaw, Mhm. isipon nyo na 20 días na siya. Mhm. Kung kamo nga farmer, nag-file kamo notice of loss, Mhm. nakatuan na kamo, bantayin nyo lang. Mhm. No? Kung, for example, may sasabi kami, nareklamo si farmer, Mhm. na awa siya makatuan, kung nakatuan man siya nga wala pa siya mabayaran. Mhm. Ang mahimo talaga mo give and take lang tayo. Yes. What is the role ng farmer? Ano role ng PCIC? Mhm. Ang role ng PCIC is mabayad. Mhm. Ang role ng farmer is to inform si PCIC. Mhm. May balon nyo kami. Kung nagkakal na kamo sang, ang nagalit notice of loss, nagkakalo na kami, na-damage ka mo. So, ang umuha naman na namon, sige, inspect, kag i-process na. Okay. Now, kung ako si farmer, pag nagkakal na ko sa notice of loss, kung magkala na ko na iya, buwan na, 3 ka semana, wala akong makaduan, Mhm. kadto ka mo dayon sa Department of Agriculture naman ng partner sa inyong munisipyo. Yes. Kung kaya niyo man lang mag-contact sa amon pagid, sa opisina namon, mas maayo pagid, di para mabalaan namin na away ka mo makaduan. Mhm. Okay? So after that, Mhm. makaduan ka na. Naawala ka pagyapon ka baton sa bayad. Mhm. Pabalaaman kami. Daan. Kaya posible na may problema ang inyong claim. Mhm. Kasi may violation. Yes, yes. Amo na dapat naintindihan sa ating mga farmers. Hindi lang abi ang expected ka gayon kay nang ma-report ka, Mhm. ang kabayaran ka gayon. May ara kita na mga measures na, Yes. na dapat ang magabaton sa ining nga benepisyo. Ang tawag dito nga legitimate. Mhm. Magabaton sila. Exactly. Base malami ara kita daya nga nag-report ka dali ang immobiliary damages less than 10%. Mhm. Mhm. Kaya automatic na sa si farmers mo. Pag bagyo na iya, wala yan pa na malibot. Mamatay na sa sanapis. Not It's sa sanapis. okay. Okay lang na natin siyempre vigilant siya. Mhm. Pero remember, kung mag-atag kami sa amin sa notice of loss, napadala kami sa tao. May Yes. gasto na. Mhm. Pero kung nakita mo man lang, ikaw nga farmer, wala man lang galit na Portion to. Mhm. pwede na na siguro. Paiway lang anay. Mhm. Para hindi na magkadto ang tao ni PCIC sa imodera na lugar na wala man lang galit sa dami. Yes, yes. No, gasto na siya, may gasto sa chimpo, gasto sa super ginabayran natin Yes. sa sinuluhan na siya. Natani, kung mo ay kung tani, hindi siya chimpo, yung style niya makalkulo sa imo, wala man lang galit sa loss, ikagtuya tuya sa umama, may loss yun. Mhm. Amo na bala, remember, Abi, hindi lang bala isa ka tao. Isa katao, yes. Ang amon pala na patong sa bunga sa halin January to July, sobrang na 80 mil na sa Diyos. Grabe. Sobrang 80 mil. Mhm. Di kadugang pala kadugang. As of July 31 lang na. Mhm. 80,000 plus na kami nga notice of loss nga na baton. Mhm. Di kadugang na kadugang. That's why, nag-aan naman kami, medyo kalawig-lawig ko nyo man inyong pasensya sa Mhm. pero ang mga na, paganoon na kami, para ka-intindi man kami sa inyong side, Yes. ano na siya. So, 20 working days. Now, may-ari kami sa buong ito-produce ang tablet adjustment. Mhm. Ang 20 working days is, amo na siya nakagpuda sa adjuster, ibuto niya, kag-isulat siya na. Mhm. So, buong mag-introduce kami ang tawag ng tablet adjustment. Okay. Tablet adjustment na yan, tablet na technology na ginagamit Mhm. natin. Wala na sa papel, dala na siya, makagpuda sa adjuster, kuhaan na picture ang kuhaan na picture kung ano ang rapat ang damage, Mhm. kuhaan na picture si farmer, naupod sa iya uma. Mhm. Ka-evidence siya na siya, na amo na siya ang tag-iya sa uma. Mhm. After that, magperma na si farmer sa tablet. Pagtapos perma, padala na upload na siya. Meaning, nakat namon ang amon nga claims settlement. Yes. Mahimo na siya from 20 days, pwede namon siya as early as 7 days, as long as 15 days. Mhm. So, 7 to 15 days, basta tablet adjustment. Mhm. Amo na siya nga mo. So, ginag-try din namon nga i-introduce na ito na sa Yes, yes. para mas mag-asig atong pambayad. Mhm. Isa man ka mga best practices mo ang tablet adjustment and mention pa yun nga
isa rin sa mga pagpanghangkat at yung mga challenges na dapat ang aton mga farmers mga vigilant pa at the same time isugid man mo kung ano ang natuod may kaangkanan sa damage naman nila sa ilang talamnan. And speaking of challenges, may mga kabudlayan pagigdalamang na na-experiensyahan ang aton mga talatapan, especially when it comes to validation kag pag-assess sa aton mga claims pagkatapos ng bagyo. Namo yun. Kasi, priorities on the ground is this. Ang tandaan natin, basta may kalamitan, ang atong dalang mga dalan, kapin pa ko na ginabahaan, hindi na maagyan. Tapos, kung may island, ano pagit kami, island kami na adjustment, matabo ka pa na dito. Paano lang, kung may available tayo, diba? So, ang nakatabo sa amin, nakadelay kami. Ulat po kinanamon na mag-subside ng baha, may landslide pa kung isa. So, ulat po na namon, ang those are the challenges na kinanglan namon na i-address. Pero, that is not enough reason. Hindi kami magatag sa amon sa issue. Pag ginamit ang amon mga adjusters, buwag din na sila. Sige ulan ng dati sa baha ka na, sige lang. Ay para na makatuan nila ang pumasok ang mga beneficiaries. That's why, amo na ganyan ba namon, sometimes, challenge din on our part. Na pagkagalit ko yan sa amon adjuster, wala man damage. Diba? Mga less than mga 10% ang below ang damage. Tapos, mayara pa, tandaan mo sa ating mga farmer, pag-apply nila, describe na nila sino ang inyong katambi. Kaya hindi na yan, malamang isipin, wala na sila yan sa manong, pailayan sa silingabi nga, may ko sa syudad lang, block 1, block 2, na hindi. Ang amon lang ginadaya na pruweba, na imo na ang uma, kung ipabalong sa amon, kung sino ang inyong mga katambi. Amon na siyang ginasulat mo sa imong application. Karon, pag-adjustment, amo na gambal na ni Kuyatin yung inyong application, adjust kang why. Pag-adjustment, nakalipat sila yun. Ilag ng pangangalan. Kundi, kung ako si adjuster, kasi adjuster may nakabalo yun, kilala kami, may kami kilala sa imo. Ginbutan mo sa imo application na ang imo katambi sa ABCD, ang labot yaya sa kay adjuster ya, ay, naging mo na siya EFG. Sa mga bar kita, ang ilan ang umali kung paano katuan ni adjuster, hindi kaya imo umali. So, amo na siya mga rason, pwede ka ipag-deny. Kaya ilang imo nga, ina-establish na katambi. Isa pagit, sa pagpangmahanay, pagkadto sa among adjuster, hindi ang mangungubag, yung nag-uma. Na siya man nagpa-insure sa amon. Ang nagatubo sa amon asawa, o hindi kami bata. That's why nagambala kami, pag-interview ninyo, pag-interview na sila, nakakontrol sila. Mabalo ka mo kung ano ka mo sa tagiyas sa mga nagapanguma, sa pangunguma natin. Kung asawa ka, ang dudain mo malan, kag buta mo da white, kag ikaw maperma. Kung nag-interview ka, bata ka na yan, butang mo yung malan, kag ibutang man sa bata ka na yan, ay man, ginakumpara na namon ang imong perma versus sa apply. Hindi na naman maintindihan kung sino ko nagperma sa field, deny ka niya, ay tinambal kang hindi na yung inuman. Mga ano na ba natin yung mga tandaan natin, ang mulang naati ang mga security measures ng PCIC. Hindi ulang yan kitablan sa iba. Ang muna na mga those are things na tinangan, di maintindihan sa ating mga farmers, no? Kag sometimes sa pagitna, mga nilabal na sa kagina, be careful din ka mo sa pag-file sa notice of loss. Damo kami, sa pang-deny, kay wala nila ginsunod. Igo sila yung mag-report sa amon, ay, nag-lapse ng 20 days. Kasi agad, pag-aga, ma-harvest na siya. Siyempre, denied ka din. Ano ko na, emphasize with me. As much as possible, hindi ko yung tanong gusto, matamo, i-deny mo. Kaya kung nag-violate ang kita, sundong ka na. Kaya sige na bantayan ng kami na mo. Kung mga kami, nagbayad ka mo, pero nag-violate niya siya. Ano na dala? Sige. Sa bailo lang sa indemnity, may iba pa ba lang bulid o kung mga suporta nga ginahatag ang atong talatapan? Ang mandato ng PCIC is
crop insurance. Crop insurance. Yes. Pero tandaan ka lang, ang PCIC na programa, hindi naman ati sa rice, Yes. corn, Madamo sa pa. kita, may harapan kita man ng crop insurance, may fisheries pa kita, may high-level crops pa yun. Kag, may harapan kita yan kung may mga loan ka mula sa poot na. Yes. Ara na may loan repayment program na. Ang ina na programa na, siya kung may utang ka bala. May mga cases, iban kami, no? Ang loan repayment program, amo na siya ang kung pila utang mo dira sa lending institution na may partner namon, kung 1 million na siya, kag wala ka mga napangayo, ay ka, ang 1 million na ibayad ka na ng PCIC. Kung naubos mo man siya bayad, pero per records ng libro na sa balas sa mga lending institution, may piso pa na siya. Now, sa terms ng aim mo na sa loan repayment program, pag mga 1 year man na siya, sa 1 year na pag nagula ka, may 1 peso siya, may utang ka ng 500,000, bayaran ang PCIC. Amo na ang duties ng LRT. Okay. Ang pagkatapos, ang ginahimo at sa mga lending institutions natin, mas para sa ating mga family farmers, na collateral ang PCIC na insurance. Hindi ka mo pa-insure kung hindi ka mo mapaulang ni kasi panilang ba, maramo na, pagay sino pa naman co-ops. Kung wala ka mo sa insurance kaya PCIC, kaya mo na ilang ano man nila yung kaso, may makuha, may mabaan na uhinat ang ilo na makautakan si Bangko. And adto naman kita naman sa kooperasyon naman niya sa atong talatapan sa Department of Agriculture. Nag-LGU na ara mali kita kooperasyon with the LGU, DA kagiban pa nga ahensya sa gobyerno sa paghatag naman niya sa mga bulig sa atong mga farmers. Oo, yes. Si PCIC hindi na maka-function kung wala na sa bulig sa atong number 1 din naman yung partner sa Department of Agriculture. Yes. Kaysa kada munisipyo may anak na DA counterpart mo. Amo na siya number 1 naman yung partner. May partner lang kami sa Department of Agrarian Reform. Kaya Agrarian Reform Beneficiaries, na-cover na siya ng PCIC. Tapos may mga cooperatives kita, may sarap na kita cooperative, may pagkain kita sa upon. Mamuna na mga cooperatives na. May mga lending institutions man. Ang number 1 naman yan na partner is the Land Bank. Si Land Bank subong may anak siya na program na Agri-Censo Loan Program. Si Agri-Censo Program, ginubranin ni Land Bank na ang tanan balato sa una kung madumduman niyo, nila kita. RSAP, ASAP, mula pa lang mga sikat saka, na lain-lain na siya mga loan programs, isa na lang ang tawag nila Agri-Censo Loan Program. Amo na yan kay Land Bank. May haraman kita ka kay Philippine Fiber, Calpida. Kay sumod nga may ara kami na ginapang cover ng mga abaka farmers na sa ilan. So, partner man na namin sila. Sa LGUs, right? Sa Iloilo Province, nagpasulod sa amount si LGU Province sa kay PCIC under sa ilang Sigurado Program. Ang amount na is 15 million. Sila ang ma-identify kung sino ang ipapa-cover. I-play na siya using ang 15 million na. Tapos, si Capis may araman, ang Calamity Crop Insurance Program ni Capis, 3 million man na yan, ipasulod sa atin. And then, si Negros, ang unang Negros First Universal Crop Insurance Program, o InfoSep, ilay na pasulod na 6.8 million. Ini sila tanan subong, ongoing na, ang ginagamit nato na ang ilang punto. Kapag sila man nag-identify kung sino gusto nila ipasulod sa ilang programa. Kay si PCIC, limited ba na ang resources? Masalamat, hindi kami ang nagkapasulod sila sa pundo. Kay mas damo ang amon na mas damo ang ato matuligan ng farmers. Kaya limited naman kami. Now, si PCA, may pasulod na siya sa Philippine Crop Insurance Corporation, pero sa head office lang na ang pundo. After sinaya, ang ginaubra na lang na ina-allocate na sa kada region. Sa kada region, sa amo lang namin sa amo lang ang allocation, ginadivide na lang mo sa per province allocation na nila.
kinalan maubos na siya. Mhm. May deadline ini siya na kinalan maubos na siya. Kung disala nagambal kami, kung kulang sa ibang i-accept na po, may mga provinces kita yan na hindi yan dapat ang kalubihan mo. Ang case and point natin sa Antique. Dapat na hindi na nila mabit ang ila allocation. So ang dadako na nila si Aklan. Yes, Si Aklan naman dabo na kalubihan. Dabo na kami ng coverage nila. So muna siya nga itong mga programa na together with our partners sa ating mga agencies. Kaya sa ato naman yung mga kauturan nga makabig natin nagdamay lang na ginatipan nga duta, ma'am. Mayara balik kita sa mga programs para sa ila. Ang aton ginada ang among response to that is ang RSBSA natin. Yes. Sila na iya, amo lang pinakatako dito na mo sa mga coverage ng RSBSA program naton. Kay man, dira gina-prioritize naton ang mga magagmay. 1.5 and below hectares. Amo na ya amon ginakuda. Plus pagid ang mga umanga gatabaw nila GO hazardous bala kay kami ginabahaan ang mga area na bala lapit sa mga subak na. Sa una wala namon na gina-cover kay wala namon high risk na siya. Kag do gina ano man lang naton si farmer na balaan mo man da nga permi kada ginabahaan kay sa ang tubig bala. Sa una na ya pero go with the RSBSA ginabaton una namon na sila kay balaan namon mo ano ba na ang source sa ila tubig? May lang na kung may aral sila irigasyon. Ang source sa irigasyon nila sa suba. Hindi pa namon pagpatunon. Hindi pa maubaman niya sila. Yes. That is why nga sa program ni RSPSA, hindi na mabig sa ila. Pati ang mga DA assisted programs na, basta balaan namon DA assisted programs na prioritize nila. Ang aton mga kababainan, mga youth, mga indigenous people, baton ginanamon. These are the people na hindi nakalabot sa mga services. Pero kami as much as possible, kung diin kami pwede kasulod, ginabuligan natin. Yes. And paano naman ginapasiguro, ma'am, sa PCIC 6 na natin ng mga mangyayama nahatagan sa insakto o kung nakaigo ang impormasyon angot sa claims process kada pila ka natin ng mga bullying? Okay. Sa last year, nag-umpisa na lang din man kami kito, ginaako namon ang detalye sa pag-claims processing natin. Hindi ka simple mo. Ang ginobra, naghingo kami sa tarpaulins. Ara na diramit pa nagtag na naman sa kada munisipyo dito sa DA. Kagin paskil na siya, nakot na siya. Pwede na yung mga kadto si farmer kag masahon niya na ay diri ang kinanglanon kung nahimuon para maka-claim kay PCIC. Amo ginauna na mong gitubra nga para malabot pagid na namon kung mga orientation lang ang kalusot na kay farmer wala man na siya nasulat ko. Wala na siya nasulat, malipat din na siya. So para na hindi sila malipat kag may kadtuan sila. Kag usa to sa DA makita na nila ang pagdili na. Yung mga tagmantag sa brochure. Brochure man kita. Tapos join kami sa mga information caravan ni DA, invite kami da. May mga radio programs man, aside sa DA. For example, sa Antique, nag-join dito yung amon nga PO Radnes, Eugene Galwego. May Monday program din ang awak sa DA. That's why ako ginaambulit. Alam ko sa ating mga farmers na mas kailan mga concerns ma-address na yun. And it's powerful man communication, especially sa you mentioned Antique, na madamo sa gihapon sa ating mga farmers ang nagatamati naman sa radyo. And you mentioned kagina ang ating mga farmers na pwede yun makapalagot sa pila ka mga information sa atin. May ara balik kita ginapahamtang hotline o kung mga office natin na pwede kantuan sa atin ng mga mga para magpangayo sa bulig o kung magpamangkot lang. Yes, di ara di kita kada kada opisina ni PCIC na plan numbers na. Paano pa rin makabalo sa ila? Sige pwede. Pwede na siya flash lang nato sa screen. May ara kita sa Aklan na hotline. May ara makita ang ticket, sa case, Iloilo, Negros, at sa regional office natin. Okay, sa hotline numbers natin, ihatag ko kayo Mr. John para i-flash na sa screen yung mga numbers niya sa atin nga kada opisina. Kaya ang CPCIC, may ara ng mga opisina sa kada probinsya.
Ang si Aklan, ara din na siya sa Mayanot, Sentro, sa Kalibo. Si Antique, ara naman sa San Jose. Si Capis, ara sa Roa City. Tapos ang ato si Bong Iloilo, ara na sa Bukita sa Isnay. Nasa ilo na kami. So, ang San Negros, ara mo sa Bacolod City. Bacolod City. Tanan sila may mga hotline numbers sila, no? Sometimes tandaan yung manage na pag hotline, pati ang amon nga mga PEOs, ginatag na nila ilang telephone number, ang ato ng mga underwriters, ginatag na nila telephone number, Mga personal. personal number na para lang din na Yes. ma-post ang ato na pag-communicate sa kada isa. Na malabot kami anytime, no? Ang nagkisalang galing, ang downside lang sina, kasi farmer, wala nang naisip sang oras, mas kaya manawag. Kaya mo lang isang na sa aton na aton na tao nga ma'am kis aton alas maybe sang manawag ipapahuway ka natin alaman ini mo na pag-interpret na ron amon dala no sa aton na mga dapat nagpanaman ibutang ta lang sa working hours na no 8-5 kaya ano naman para nga ang aton mga tao may chimpo man niya para sa Personal. sa pamilya no amo lang na amon ayo na Yes, there you have it. Ang ating mga farmers, the flash natin sa ating screen. Ang mga hotline numbers ang nagkalain-lain ng mga offices sa loob ng Western Visayas. And ito naman gutangan sa mga policy at mga preparation sa palabuton. May mga bago ba lang pulisa o adjustments na din patungan ng PCIC 6, especially na natapos ng pila ka mga bagyo na suluban niya sa ating napungsod. ang muna subo ang amon trust git kaya halin paginayon sa una ginabatong ginaan namin na ang pag-process namon sa pagbayad mahinay kaya tungod ka wala pa kita mga technology subo niya si PCIC nag-invest sa technology niyara na kami yung tawag namon na PABS system namon na database na siya ang sunod sa application, sunod na nagatanan sa amon system. So mga post sa amon, kung may mga problema, kahit na namon na lang sa farmer, wala na namon na status na dayon, kahit diin na siya subong. Yes. Ay sa pagid is, paano kami nakabayad sa mas madasig? Introduce namon ang GCash. Yes. May GCash na kami subong. Although, siyempre basta bagpano nila, hindi siya mahinay. Kaya nga, amon man abi, ato man mga farmers, why man sila pa sa mga GCash account. Pero ginapagid namon, pero sa sinio, nag-adjust sila. Lamba na kami na, pamangkutan yung madaan, may GCash account siya. Kaya pangitaan ka sa paagi niya, mapasulod natin sa iya GCash account. Kaya of course, marikot kasi siyempre, ang damo pa Mga verification. Pero sa ano naman niya, wala man namon ginbuyan ang pag-ubra sa cheque. Kaya sa cheque na dala na naman na kami sa mass distribution na kami. Kaya hindi man tanan, kaya kung hindi tanan niya GCash, sige cheque kami. Ang cheque na halin din sa region padala na sa ilain natin na provinces, pagbato nila na schedule na nila. Ang proseso man dala, abin mo, ultima na siya. Kaya pagbato sa ating dito na PEOs, listahan mo na tag-isa-isa ang cheque, sino mga nga sa mga farmers, ipanghat-pato na, pagkad ko sa i-inform na ang lain-lain na munisipyo na DA. Kay si DA, amo ng amon niya, link sa mga farmers. Sila na, ikaw yung mga chat group na sila mo, chat na nila, amo niyo, si amo na yung mga cheque. Tapos, mambala na yun si PCIC, mapaschedule ka niya sa amo niya. Amo na siya sa bunga mambal kuya yung mas madasi na. Yes. Amo na yan mag-introduce. Tapos isa pagid is subong pagid ang ginagachi o referencing na. Kaya remember, kung pasihan pa lang ang application ni farmer, kinanglan pa na namin niya inspection nun. Kung tuod na ang ginambal niya na abuli ka na po ang amon ma. Now, with the introduction sa geo-referencing, dila na namon na-establish ko ano gidya ang tutuod na size sa hiyagma. Kaya sometimes lang ba si farmer na 1 hectare, pero pag kadto namon na mag-post planting inspection na na geo-reference na siya, dila na namon makitaan kung isang hindi kini siya isa namon na okay lang man na, kaya mayo na ganyan ba ni farmer na ay hindi ganin amo nakadako ako naman, kulang ni siya. So gina-adjust na namon dahil na iya nga
coverage, no? Tapos may ara naman, ang latest naman namon is, amo na siguro nagalibot na amo mga team na gina-introduce sa kada extension offices ang remote sensing using ang Google Earth. Google Earth. Kahit satellite connection. Yes. Of course, ang amo man sa partner, si BA yan. Partner din na kinakauna si BA na geotagging sa BA mo. So kami yan, subong kami yan. Balik, ang amon, i-validate amon na ang amon mga farmers na naara man dito sa kay DA, pareho ang aton niya na data. Yes. Now with this, mga post-market lang ni, kay once ma-establish na niya siya bala, maybe tatlo ng adlaw mabayaran na si farmer. Yes. With this, tuon kinaya, kaya hindi na kinanglan niya, magkagto na yan dito, kami to adjuster. Pero sa subaw na tabo, ang ining area, paglantaw na sa may ano na siya mo, may app na siya, makita na naman. Kaya ining area mo na siya kalagyan na bagyo. Sa ining area, pila ni ka mga munisipyo na sa bagyo, pila na ka porsyento na sila. Makapos na lang. Pwede ka may kahambal na ay sige, sa amo niya sa ining mga area, ang ila nga, edad sa ila tanong amo ni. So, posible nga ila ni na severity sa damage is amo ni ka porsyento. Pwede na kami kabayad. Hindi na naman kinanglan na katuan ng umagid. Kaya amo lang kita para mas madasig. Amo na ang beauty sa bagong mga technology. No? Amo pinasabok ang class. And yes, lastly nang mention mo ang pila natin ng mga technologies na currently gina-utilize mo sa ating talakapanan kung mas madasig ito ginapon na ma-accomplish ang pila natin ng mga services. Ano pa din ang ginhibo natin? Agad na madamo naman iya ng mga farmers ang makakuha sa crop insurance, especially sa mga lugar na pero may ginabaduhan. Yes. Kasi buong wala na kami na rely lang na mag-orientation lang. Wala na kami ka-rely sa abo na ginagamit na natin sa social media. May Facebook account naman kami. May mga radio programs. May information din siya. The joining is information. Karaban. Pero ang amon target siguro up to the grassroots level. Hindi lang kita hasta sa mambalapi. Part sa amon orientation, sa check distribution, may gina-inform na kami sa ato mga farmers. Dapat nila tandaan, mga reminders na siya. After that, mapaschedule na tayo ng amon ng underwriters up to the barangay level. Kaya after sa information dissemination, magbato na sila sa insurance. Kaya para hindi na si farmer magkadto dito sa kundiin para mga lugar. Kaya kung kadtuan na sila yan si underwriter, the writer and then pa-insure na sila. Wala na sila sa mga hassle ba lang na malakad pa sila. So meaning, kakadto na din kami up to the grassroots na. Sa daan niya pati amon na kami padris pati sa sa mga fisher folk na mga fisheries folk. Yara kita, yun yung nabala mga baruto. Hindi ka mo maglipat. Di pa insure naman sa amon. Tamo kita cases na kung ay mga calamity, mag-typhoon na baskog. Ay hindi mo kita cases na nagkakalagula. Ilang mga baruto, ang ilang mga net, nakalagula, ilang mga anod. So kami gabaton ka na. Kasi mga fisher folk. Hindi ka mo, wala ka mo ma-chipera. Ara ka mo sa amon ang amon mga fisher folks. Na? Yes, there you have it sa ating mga farmers at sa ating mga fisher folk. Nabatian natin ang comprehensive na mga discussion may tanan sa suporta at assistance ng ating Philippine Crop Insurance Corporation Region 6 sa ating mga farmers kay sa ating mga fisher folks dito sa Western Visayas. And once again, mag-open natin ang OIC Regional Manager si Ma'am Alicia Arnaldo. And lastly, ma'am, ang mga panugyan kag mga gusto mo lang shout-out o ng mga pagtanian mo. Okay, sa ato mga good morning, Iwa. Sa ato mga tagpalamati ha. Reminder lang man sa gyapon. Tandaan tagid kung may obligasyon sa PCIC, may obligasyon man kami. Hindi nyo na paglipatan ang obligasyon para hindi ka mo magka-problema kung mag-claim ka mo sa ilo nga mga damages. Dala man lang kita pero may nagkaka-problema, kaya kami pagkita sa ato ng obligasyon. Ha? Kung na naiakon, kami sa PCIC, mabudlay, yes.
May ma-constrain kami, yes. Pero mandato na muna. Obrahon na muna. Kaya muna trabaho. We are using people's money. Tax na ninyo. Kinanglan na muna i-maximize kung paano natin mapalagpot sa ato nga mga nangungumakal ng isda na hindi natin pagpuyangan, hindi natin pag-usikan. Kag-apo na iyo sa inyo, hindi nyo man kami pag-usaran. Hindi natin pag-usaran ang aton na mga programa sa gobyerno. Kung hindi ka pwede, kung isa lang, remember, sa kada household, isa lang ang pwede magpa-insure. Yes. Hindi naman ay, na itaguon niyo pa, kasambalon na inag-apon bata na wala na sa akong tupad. Magpa-insure pa rin siya. Ano nyo, ang dapat ani, na makabaton sila na akong wala nga benefit na sa sakop, na pinanglanon niya. Gin-circumvent mo yan, pwede kuha mo yan. Pwede na, siguro. Tandaan ka lang, kung nag-beneficyo na ginatan si government, hindi lang natin pag-usaran. Yes. Ako na lang, tandaan ka din na atin, no frustrations na ako mo, na isugit ko na lang sa check distribution, dala na mo makita, kibot kami, may nanay, may tatay, may bata, hindi ka pwede ha, palihog lang git. Kung hindi kaya pwede kami, hindi lang. No, paano yatagan pa naman, hindi pa na. Dapat dito makapatong na sila. Dami sa atin ng mga farmers, maging patas kita sa when it comes sa pag-abawas ng pinakammga benefit at same time, maging honest lang kita sa pagsugod, especially sa ating mga damages sa ating mataraman sa Philippine Crop Insurance. Once again, ang OIC Regional Manager sa Philippine Crop Insurance Region 6, si Ma'am Alicia Arnaldo, and ginapasalamatan mo natin ang tanan na nagagugos sa Philippine Crop Insurance Corporation dito sa atin sa Western Visayas sa pagtupod sa ating episodes ng mga adlaw. Sa liwat ini si John Candelario from the Regional Agriculture and Information Section sa BA Western Visayas. Maayong aga sa atin nito na. There was a time when calamansi roamed the orchards of Guimaras. Mga processing nga production damo nga na-expand kami na sa among nga tanom ka nakita mo namin ang income during sang peak season tapos damo man ang naga-bakal damo na nga maka-income kami nga bawi man ang among mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods, hands-on tsaga tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang calamansi sa mga seasonal lang sila. Compare now, kailangan may technology na bago na technique na matabungan mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para sa ila mismo madahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sa problema nila kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sa probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members
sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market kung sa diin may kita weekly na cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka bata si processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bag Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng kalamansi, ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga kalamansi growers. Na-inspired yun sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers na pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabuti. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.